Nasisilip sa investigasyon sa trahedya sa Tacloban na planado ng mga minor de edad na sospek ang pamamaril. Tinitingnan din kung naimpluwensyahan sila ng isang violenteng gaming app at ng mga naunang school shooting sa Amerika. May report si Rafi Tima. Alas 7:30 ng umaga kahapon, pumasok sa main gate ng San Jose National High School sa Tacloban ng 14 anyos na si Alias Nash. Dumalo siya sa flag ceremony bago nag-CR. Hinintay niya roon ang 15 anyos na si Alias Rod na dumating naman dakong alas 8. Alas 9 nang sabay silang lumabas at naglibot ang unang pakero ng dalawa. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. Pero base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa windows. alas 9:30, naaresto si Alias Rod na bitbit ang kalibre 38 revolver na may 5 bala. Ibig sabihin daw, isang beses lang siyang nagpaputok. Alas 11:15, sumuko si Alias Nash na siyang may hawak ng 9mm pistol. Sa investigasyon, hindi bababa sa 34 na beses siyang nagpaputok. Nakapagpalit pa raw siya ng magazine. Pagkumpirma ng PNP, galing sa baril ni Alias Nash ang mga balang kumitil sa 3 kaeskwela. Ang baril ay service firearm ng tiyahin ni Alias Nash na police staff sergeant at abogado pa. Lumalabas na pumuslit si Alias Nash sa silid ng tiyahin para kunin ang baril. Hawak na ng mga otoridad ang tiyahin. Inamin niyang minsan nang naisama ang pamangkin sa firing range at naturuang bumaril. Very possibly, she can be dismissed for malversation dahil sa infidelity po in the possession po ng kanyang firearm at may criminal liable din po siya sa pagkawala ng lumalabas po parang nawala niya yung baril eh. And of course, civil liabilities. Ang revolver namang hawak ni Alias Rod nakarehistro sa security agency sa Cebu kung saan security guard ang lolo niya. Allegedly, ma'am, nakatago po ito sa cash box ng lolo niya. Hindi nagpaalam, nalingat si lolo or pumunta sa work, kaya siguro nakuha niya. Hindi pa raw kumbinsido ang pulisya sa kwentong nabuli umano ang mga minor na suspect kaya dapat gaganti at mananakot lang. Pinag-aaralan nila ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa nila. All indications point to the fact na na-plan po talaga. We can only say na doon po sa initial na investigation natin, lalo na po itong si CICL alias Nash, ay heavily influenced po ng online content. Sinisilip naman ng DepEd na di umano'y bahagi ng isang mission ang pag-atake. Sabi nung advisor, yung bata na yun tahimik lang at parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito. Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa yung ganong impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sa group chat din ng dalawang suspect, pinag-usapan pa raw ng dalawa na dahil mga minor de edad sila, hindi raw sila mapapanagot sa ilalim ng batas. Susuriin din ang kanilang social media accounts, search history, online communities o digital footprint. Aalamin din kung naimpluwensyahan sila ng mass shooting sa Amerika. Sabi ng mga netizens, ang suot na t-shirt ni Alias Nash na may initials na KMFDM ay pareho sa suot ng namaril sa Columbine High School sa Colorado noong April 1999 na ikinasawi ng 13. May suot din ganitong t-shirt ang isa sa mga suspect sa isa pang school shooting sa Amerika. Ang KMFDM ay isang German industrial rock band na iniidolo ng isa sa Columbine shooters. Dati nang sinabi ng bandang ito na hindi sila pro-violence at hindi nila sinusuportahan ang mga ganitong krimen. Tututukan din ng PNP ang posibleng impluensya ng violenteng online game sa mga suspect. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Banned muna ito sa ngayon, ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. What kids see
in the internet or in cyberspace might influence them, ano. Lalo na base sa mga pag-aaral din, ano, 95% ng mga batang Pilipino age 12 to 17 ay nasa internet na. Kinumusta ni Education Secretary Sani Angara ang mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan na natroma sa nangyari. Mismong principal nga, hinimatay sa gitna ng kanyang pag-uulat. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Nanawagan ng Council for the Welfare of Children na magsumbong sa kanila kung may mga batang nangangailangan ng tulong. Rafi Tima, GMA News.